LDR noon pero married couple na ngayon. Hi, it's Mara Jezebel again and welcome sa another episode na aming A Day in Our Lives. As we embrace our married life here sa Canada, paano nga ba yung buhay namin dito bilang mga nagsisimula pa lang? Good morning! Sulit ang pag-absent ni husband sa work today dahil ang dami naming nagawa ngayon. Maaga kami nag-prepare dahil 9 AM yung appointment ko sa bangko. Kailangan ko na muna mag-open ng bank account para mabigyan ako ng schedule for orientation dun sa trabaho na ina-applyan ko. Nagpaalam na siya na mag-half day sa work para nga masamahan ako. At heto nga, while waiting for our turn ay pinaupo muna nila kami dito. Anyway, andito nga pala ako sa Canada hindi para magbuhay prinsesa, kundi para magtrabaho at mag-ipon para makapagpadala pa rin para sa pamilya natin sa Pilipinas. And syempre, para simulan na rin yung another chapter ng buhay ko. Kasama yung taong mahal ko na pinakasalan ko. Eto, after some minutes lang ay hawak ko na nga yung card at saka yung mga void checks na ibibigay ko sa company. After nga sa bangko ay dadaan naman kami ng department store para naman bumili ng aking sapatos para anytime tawagan ako for training or orientation ay ready na. Pero naisipan nga muna namin dumaan ng post office. Ito yung ginagamit namin na mailing address. So dumaan kami to check kung dumating na ba yung aking ID card or yung photo card. Sabi nila ay 2 to 4 weeks daw ay marireceive na namin ito. Kaya naman after 2 weeks ay araw-araw siyang bumabalik dito para i-check. Sobrang saya nga namin dyan dahil ito na lang talaga yung inaantay ko para ma-activate na yung OHIP ko o yung health card ko dito sa Ontario. Kumbaga sa Pilipinas ay may PhilHealth na ako. Pagdating naman namin ng sasakyan ay nag-decide si husband na buong araw na daw siyang hindi papasok. Para nga masamahan niya na din ako sa pagkuha ng health card ko. 1 hour din yung magiging biyahe namin doon. Tawag-tawa ako dahil siya yung unang nakakita ng photo card ko. First valid ID. First valid ID in Canada. Mas na-appreciate ko pa yung ano ko, nasa passport tsaka sa NBI. Dito talagang black na black eh. Black and white. Bawal nga mag-smile eh. Tataka ko sa inyo, nag-smile ka. Ay, hindi, tama lang to. Kasi ang requirements, Bawal ngipin. Mona Lisa smile. Alam mo yun sa painting? Yung Yung habang tinititigan mo ngumingit eh. Yun, gano'n lang. Tama naman ah. Wala nga lang edit. Mona Lisa smile. Mona Lisa smile. Very good. Yeah. Okay. Expiry 2029. 29? Expiry 2029. Wow! Ang swerte mo naman! Titingnan naman natin yung health card mo. Sigurado ang health card mo hanggang October lang. Oo kasi, di ba? It's seatbelt. Seatbelt man. Ayoko. So, let's go. Pinakain mo naman si Ali, di ba? May pagkain naman doon tsaka tubig bago ako umalis. Let's go ulit sa Ottawa. Pero pag naman tayo Walmart. Walmart muna. Bibili kami ng shoes. Para ready na to work. Work. Kaya maglalakad ka dito. Okay lang yan. Pagka day, maglalakarin kita. Pero pagka gabi, susunduin kita nung natin sunduin ka. Hindi naman siguro ako papasok ng gabi. Pasok Uwi yan eh. lang ng gabi. Uwi lang ng gabi. Oo. Nahirapang makapili. So, ayun na nga, nakabili na ako ng sapatos ko. And we're heading na to Service Canada para dun nga sa health card ko. Napakamahal nga ang magkasakit dito sa Canada. Kaya naman nung dating ko, inuna talaga naming asikasuhin yung health card ko. Kaso hindi ganun kadali. Nagbayad pala muna kami dito para sa parking, which is maximum for 2 hours. Coins or card nga lang pala ang allowed dito. After namin magbayad, inantay lang namin lumabas yung sticker na ididikit namin doon sa dala namin sa sakyan. Tapos noon ay dumiretso na kami dito kung nasan yung Service Canada. Anyway, balik tayo dun sa naging problema ko sa pagkuha ko ng health card or ng OHIP. So ayun na nga, bukod sa work permit at passport namin mag-asawa ay kailangan namin makapag-provide ng proof of address. May napakita naman kami na leasing agreement para dun sa apartment na nirerentahan namin. Kaso medyo mahigpit talaga yung officer na nag-assist sa amin. Hinanapan pa rin nila ako ng primary ID card. So in-advise nila ako na magpa-photo card, which I had to pay like $25 din ata yun. Kaso mag-aantay pa nga ako ng 2 to 4 weeks para nga ma-receive yun. Wala naman akong choice kasi wala naman akong driver license. Advantage pala talaga dito kapag maalam ka mag-drive. Pero bago nila ako i-apply ng photo card ay tinanong muna nila ako kung may plano ba ako magpa-driver license in the future. So sabi ko na lang ay wala. Kasi baka antayin pa nga nila ako na magka-driver license bago
bago nila ako bigyan ng uhip. Pwede mo nga palang i-map dito kapag hindi mo alam yung pupuntahan mo. Pero may free wifi din naman sila kaya magagamit mo rin yung phone mo. And finally, heto na nga, and this time konti lang yung tao. Nakakuha na rin ang serving number at heto ready na rin yung mga requirements. Hindi na rin naman kami dito natagalan at wala pang 1 hour ay thanks God hawak ko na ang aking uhip. Grabe yung tuwa namin dito dahil feeling ko talaga tao na ako dito sa Canada. Dahil syempre meron na akong photo card kung saan siya na yung magiging primary ID card ko dito. Plus meron na akong uhip at nakapag-open na rin ako ng aking bank account in just 1 day lang nagawa namin lahat yun. Kaya naman deserve namin mo ice cream. May nakita nga kami McDonald's na malapit sa parking. So ginrab namin yung opportunity na magamit ulit namin yung coupons namin. Libre lang yung burger namin guys. Tumataba na talaga kaming pareho pero nanghihinayin kami dun sa coupons na mag-expire. Kaya naman eto, ginamit na namin. Ice cream sa winter. Ganito naman kami sa tuwing uuwi ng bahay. Hindi pwedeng hindi ka sasalubungin ng halik ni Ali. O paano magpapaalam na muli ang inyong manang hanggang sa susunod. Samahan niyo ulit kami. Bye!